It's never too early para magplano ng inyong bakasyon dahil ngayon pa lamang may refreshing treat ng pwedeng masubukan sa Benguet at Basilan. Pasyalan natin sa pagtutok ni JP Soriano. Refreshing at malinis na tubig. Dagdagan pa ng unique na rock formation. Talagang malalove at first sight ang mga bibisita sa Bulingan Falls sa Lamitan City. Malayo sa nakagis ng tingin sa lugar na magulo, ang chill na vibe sa falls. Bonus pa ang mga cottage sa paligid kung saan pwedeng tumambay. Kung beach naman ang trip na pampawi ng init, di na kailangang lumayo dahil sa Lamitan lang din matatagpuan ang Maarena Beach. It's giving Boracay and Palawan vibes sa clean water at white sand. But wait, meron pa para naman sa mga naghahanap ng IG-worthy na pasyalan. Perfect dyan ang garden na ito na mala Holland ang fields kung saan main attraction ang nasa 30,000 na tulip. Ang mga yan, gawa sa recycled materials. Punta naman tayo sa norte kung saan pwedeng isatisfy ang inyong strawberry cravings. Sa March 17, 10,000 cupcake na gawa sa magkaibang klase ng strawberry ang ibibida sa lugar. Ang best part, mabibili ito sa murang halaga, kaya pwedeng pagsaluhan ng pamilya o ipangregalo. Iniimbitahan po namin kayo na pumunta dito sa La Trinidad since ngayon ang Strawberry Festival namin. Nandito po kami sa Municipal Park. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Ngayong Fire Prevention Month, kaisa ng Bureau of Fire Protection ang GMA Kapuso Foundation sa kanilang kampanya kontra sunog. May handog pang first aid tip ang ating partner doctor sakaling maging biktima ng sunog. Tuwing tag-init, lalo na sa buwan ng Marso na Fire Prevention Month, isa sa mga pinakaabala ang ating mga bumbero. Sa panahon kasing ito, naitatala ang mga sunod-sunod na sunog sa bansa. The objective ng Fire Prevention Month is to lay down a series of publicity campaigns in order for us to send a message of fire safety awareness, cooperation, and call to action by the public. Sa tala ng Bureau of Fire Protection mula January 1 hanggang March 6, 2024, 3,441 na ang naitalang sunog sa bansa. Ilan daw sa mga pangunahing ng sunog ay paninigarilyo, sirang kawad ng kuryente, at mga natuklap na electric wiring. Pinaprioritize ng Bureau of Fire Protection is yung tinatawag nating good housekeeping practice. Diyan po natin makikita yung mga bagay na alam nating depektibo na pala. Octopus connection. Alamin ang pinakamalapit na fire station, alamin yung kanilang numero. Ang plastic surgeon na si Dr. Hector Santos nagbahagi rin ng first aid tips sakaling mapaso o malapnos ang balat. Just first degree burns, no? Kailangan lang hugasan na maigi, tapos balutan para hindi matuklap. Ang hindi na kailangan ay yung paglalagay ng kalamansi at saka kung ano pang tinatapal. Kung mas malalaki ang mga type of burn injuries, dalhin mo sa ospital. Saludo kami sa ating mga bayaning bumbero na hindi lang natin katuwang sa tuwing may sakuna, kaisa rin ng GMA Kapuso Foundation sa ating taunang Sagip Dugtong Buhay Bloodletting Project.
Itinalagang bagong officer in charge ng NFA si Piolito Santos. Pinangalanan si Santos ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel sa isinagawang Emergency NFA Council meeting kanina. Ang pulong ay kasunod ng suspensyon sa mahigit 100 kawani ng NFA, kabilang ang mismong administrator na si Roderico Bioco dahil sa palugi mo ng pagbebenta ng NFA rice sa ilang pinaborang trader. Ani Santos, may mga naitalaga na sa mga nabakanteng posisyon sa bawat rehiyon. Maupo raw si Santos habang walang itinatalagang bagong NFA administrator si Pangulong Marcos. Mahigit 1 bilyong piso na ang halaga ng pinsala sa agrikultura nang nagpapatuloy na epekto ng El Nino. Ang maalinsangang panahon naman ngayon tila buwelo pa lamang at titindi pa ayon sa Pag-asa. Nakatutok si Ivan Mayrina. May amihan pa at kung tutuusin, hindi pa opisyal na nagsisimula ang tag-init. Pero sa Tuguegarao City sa Cagayan na itala kahapon ng Pag-asa ang 42 degrees Celsius na heat index o damang init. Delikado yan at posible magdulot ng heat cramps o heat exhaustion. Pwede ring mauwi sa heat stroke. Sa Pag-asa Science Garden sa Quezon City, 36 degrees Celsius ang damang init. At ang alinsahang yan, kumbaga sa kanta, ay intro pa lang ayon sa Pag-asa. Asahan po natin sa mga susunod na mga araw at linggo, lalong-lalo na po kung tuluyang maglalaho yung ating amihan, ay maaaring makakaranas na tayo ng medyo mas matindi pang temperaturang mainit and then yung mataas na damang alinsangan. Ngayon pa nga lang nasa state of calamity ng Zamboanga City dahil sa matinding epekto ng El Nino. Nagpapatupad na roon ng pagrarasyon ng tubig matapos bumaba sa critical below normal level ng Pasunanca Water Treatment Plant. Ang hirap talaga, ma'am. Kasi kung wala tubig, hindi ka makakain. At saka, madami yung mga damit. Sabi ng Pag-asa sa pagtatapos sa Pebrero, 24 na probinsya sa Luzon ang nakaranas ng meteorological drought o tagtuyot. Hindi pa kasama dyan ang lalawigan ng Albay na nagkakabitak-bitak na rin ang ilang sakahan. Sa pagtaya naman ng National Irrigation Office doon, nasa 250 na hektarya ng palayan ang namemeligrong masira. Kaya naman todo kayod sila ngayon para maisalba pa ang mga tanim na palay. Marami kaming ginagawang immediate measures para hindi siya ma-fall under totally damaged na crop. Mataas yung temperature niya as well as yung heat index niya. Mataas, so ibig sabihin mataas yung evaporation rate at mabilis mawala yung soil moisture doon. Sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, ngayon pa lang ay higit na sa 1 bilyong pisong halaga ng pinsala sa agrikultura. Pinakamalaki sa Western Visayas na nagtala ng halos 700 milyong halaga ng pinsala. Ang National Irrigation Administration na ninindigang napaghandaan nila ang epekto ng El Nino. Kabilang daw dyan ang crop diversification o pagtatanim ng mga hindi matakaw sa tubig at pagpapalit ng timing ng pagtatanim. March, magla-launch po kami ng 40,000 hectares doon sa aming contract farming. Sinasabi natin El Nino, di ba? Pinapakita lamang po namin na kahit may El Nino, kung meron tayong patubig, ay pwede ho tayong magtanim ng palay. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Tuloy-tuloy na ang road to NCAA Season 100. Lalo't nakasalang na ang lahat ng member schools sa social media literacy series ng GMA Masterclass. Ang pasilip sa digital dive sessions ng Lyceum Pirates at Benil Blazers sa pagtutok ni Jonathan Andal. Sa pagtatapos ng GMA Masterclass The Social Media Literacy Series, sumalang ang mga student-athlete ng Lyceum of the Philippines University at College of St. Benilde. Bukod sa responsableng pagpo-post, tinalakay rin ng GMA Integrated News Digital Team kung paanong mas mapapalawak ang kanilang engagement at social media presence. Bilang modern-day student-athletes, maganda raw itong oportunidad para mas maipakilala ang sarili at makapagbahagi ng kanya-kanyang kwento. Extra special ang sessions dahil dumalo rin ang ilang kapuso stars at sparkle artists. I used to be an athlete also and ginagamit ko siya to influence the youth. Importante talaga to stay authentic and real with who you are. Wala namang sinayang na pagkakataon ng mga student-athlete na nakiisa sa Q&A at iba pang activities. Nalaman namin yung importance of collaborating with NCAA. Malaking bagay talaga siya for promoting our school, ourselves, and yung league
Ito pong masterclass, makakatulong po ito sa akin. Kasi po, dito po ako makikilala po talaga ng kung ano po ako sa personal, kung ano po yung ginagawa ko sa school, sa bahay, tsaka sa basketball po. Ang matagumpay na social media literacy series ay pagsasanib puwersa ng Kapuso Network at NCAA bilang bahagi ng paghahanda para sa historic Season 100 ng Liga. Dahil ang mga itinuturing na game changers at new heroes of the game kayang magwagi sa mga laban sa loob at labas ng hardcourt. May power kayo to create change with one post at a time. Let us embrace the digital realm to connect, inspire, and make the 100th season of the NCAA an unforgettable chapter. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Nababahala raw ang ilang senador sa pagpayag na bumili ng matataas na kalibre ng baril ang mga sibilyan. Mungkahi nila, pag-aralan ulit ang pulisya. Ang tugon ng pulisya sa pagtutok ni Dano Tingkungko. Sa March 16 na magiging epektibo ang inamyendahang Implementing Rules and Regulations ng RA 10591, ang batas na nagpapahintulot sa mga sibilyan na bumili at magmay-ari ng semi-automatic rifles at high-powered firearms. Kaya ang ilang senador nababahala na. Dapat daw pag-aralan itong muli dahil sa posibleng epekto nito sa peace and order ng bansa, ayon kay Senador Francis Tolentino. Papayag ba kayo yung kapitbahay mo may submachine gun? Papayag ba kayo? Ito nakikita natin na gun rage pag yung nasagi yung side mirror mo. Di ba? Ito mahaba na yung ilalabas sa'yo. So, ang pakiusap ko po siguro, kahit i-allow ito, ay maghinay-hinay muna. Una, piliin yung karapat-dapat na makaposes. Piliin yung tamang tao na hahawak nito. Di ba? Napakarami na nating road rage. Si Senadora Amy Marcos nag-aalala raw sa posibleng pagtaas ng insidente ng krimen, terorismo, arms smuggling at karahasan, lalo't na lalapit pa naman ang midterm elections sa susunod na taon. Siguro, ngayon pa lang sabihin na natin sa PNP, wag nang gawing effective, wag nang antayin na maging force and effect itong bagong IRR ng 2024. Pero si Senate President Mig Zubiri walang nakikitang mali basta't masisiguro na responsable ang gun owners na papayagang makahawak ng mga naturang baril. I'll be a hypocrite kung sasabihin ko ayoko dahil meron din po ako long arm. So, dapat lang pagsikapin nila ang pagbusisi ng pagbibigay po ng mga lisensya at pagbebenta ng mga baril sa kanila. Kasi we still have an insurgency, we still have internal security threats. Batid naman daw ng pulisya ang agam-agam ng mga senador. Pero paniguro ng pulisya may sapat daw na safeguards para masiguro ang kaligtasan ng publiko sa gitna ng pagpayag sa publiko na magmay-ari ng high-powered at semi-automatic na rifle. The FEO is very strict in seeing to it that those who can own are those only who pass our neuro, our drug test. Then after passing and owning those firearms, mas marami hong restrictions kasi ang daming grounds for revocation. Bukod sa pagpayag sa pagbili at pagmamay-ari ng high-powered firearms, pinapalawig din ng batas ang validity ng mga lisensya at permit to carry. Mula sa 2 taon, pwede nang makakuha ng 5 hanggang 10 taon. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Hanggang 400 piso na po ang kilo ng ilang parte ng baboy sa palengke kahit wala umanong galaw sa farm gate price ayon sa isang grupo. Ang aksyon ng Agriculture Department sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Kahit inaasahang marami ang nag-aayuno habang palapit ang mahal na araw, nagmahal pa rin ang baboy sa mga palengke. Pumalo pa nga sa 370 pesos ang 1 kilong kasim nito at 420 pesos ang 1 kilong pork liempo. Ang hirap ng baboy, tapos ang taas-taas pa ng presyo. Ipinagtataka rin ito ng mga magbababoy dahil wala namang pagbabago sa farm gate price ng pork. We are looking for kung saan ba nagkakaroon ng diferensya. Meron bang tumaas? Meron sa sa fuel ba may tumaas ba or anything sa transportation? Dahil mahal ang pork, manok ang binibili ng ilan na pabor sa mga may manukan. Makakabili ka ng 100 o kaya ano. Sa baboy hindi ka naman makabili ng 100. Mas murang protina, manok na yun at itlog. Sana makinabang yung mga natin, yung mga magsasaka, yung mga livestock raisers
Yun ang tinitingnan ng department. Sana wala mag-take advantage ng mga traders. Bukod sa pagpapalakas ng produksyon, gumagawa rin daw ng paraan ng Department of Agriculture para pag-ugnayin ng mga producers sa mga pamilihan. Naghahanap kami ng mga food hubs. Doon lalagay yung mga produce directly from the farmers para yung mga negosyante, doon na sila bibili. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Tinawag ng kampo ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Abolo Kibuloy na pag-uusig daw o persecution ang ginagawa raw ng gobyerno ngayon laban sa kanya. Tugon niya ng abogado niyang si Attorney Ferdinand Topacio matapos i-contempt ng Senado si Kibuloy dahil sa hindi pagsipot sa pagdinig tungkol sa umunoy pang-aabuso sa ilang miyembro ng grupo. Sabi ni Topacio, persecution ang nangyari sa mga apostoles ni Jesucristo at ito raw ang ginagawa ng gobyerno kay Kibuloy ngayon. Pinag-utos na ng komite sa Senado ang pagpapaaresto kay Kibuloy dahil sa pag-snub niya sa sumbina nito. Busy na sa sangre taping at training si Bianco Umali pero nagawan pa rin siyang supresahin ng boyfriend na si Ruru Madrid. Ang kilig na eksena ichichika sa atin ni Aubrey Carampel. Chapter 24 begins, channeling her inner sangretera si Bianca Umali para sa kanyang 24th birthday photoshoot. Fierce and stunning si Bianca na inislay ang pagiging bagong tagapangalaga ng brilyante ng lupa sa upcoming Encantadia Chronicles Sangre. Tuloy-tuloy na nga raw ang taping at trainings. So far, everything has been so good, exciting, kahit na matagal siyang gawin, pero alam mong tama na matagal siyang gawin dahil hindi siya pwedeng madaliin, hindi siya pwedeng basta-basta, and kinakarir talaga na. Sa kabila niyan, di naman nalimutan ng boyfriend na si Black Rider Ruru Madrid na sorpresahin si Bianca. Simple at masayang farm getaway ang regalo niya noong Sabado. Parang at least makapahinga rin, makahinga. Parang ito na yung chance namin na magkaroon ng quality time together with her family din. So this year, it's different. It was made extra special by Ruru and my family because they set something up for me. They brought me somewhere far to a farm. And nandun pala silang lahat. Bihira na raw kasi silang magkita dahil kapwa busy sa taping ng kanilang pinagbibidahang serye. Kabilang dyan ang pinaghahandaang malaking eksena ni Ruru kasama si Yorme Isko Moreno. Itong mga fight scenes na gagawin namin this coming Friday na siya. Excited ka ba? Sobrang excited kasi ang angas ni Yorme. Iba yung dating ni Yorme pagka nakikipag-usap, pagka nakikipagbarilan, di ba? So, excited ako sa ano yung magiging dynamic sa aming dalawa pagdating sa fight. Naghahanda na rin ang Ruka para sa upcoming Sparkle Goes to Canada tour sa April. Magkasama silang dumating sa rehearsals ng kanilang song number sa show. Excited din silang maidirect ni Star Maker and Sparkle GMA Artist Center Consultant Johnny Manahan. Dahil syempre, ito yung first ever Sparkle tour na gagawin natin, di ba? And at the same time, first time din namin makapunta ng Canada, kami ni Bianca. So, very excited kasi ang dami rin namin mga kamag-anak na nandun. Gusto namin plakado ba yung show na gagawin namin doon para sa mga Pinoys na kasama natin sa Canada. Yes. And gusto namin pulido, gusto namin perfect. Siyempre gusto namin mag-enjoy sila higit sa lahat. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky Emil. Thank you, Iya. Salamat, Iya. Thank you, Iya. Ayan. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangyo. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.